Galing ang Senador sa pamamagitan ng sulat ng Mga minamahal, ilang oras na lang at bagong taon na. Ngunit ano nga bang kinakailangan nating maunawaan sa bawat pag-usad ng panahon at sa pagbubukas ng bagong taon? Ilang oras na lang at magsasara na ang kalendaryo ng taong 2024 at bubuksan ang panibagong taon, 2025. Lahat ay halos abala at sabik na salubungin ang bagong taon kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Naniniwalang ito ay taon ng bagong simula, pagsibol ng panibagong bukas at panibagong pag-asa. Kaya naman, lahat ay abala at nagsasaya. Kanya-kanyang paraan ang pagsalubong sa panibagong taon. Sa madaling salita, lahat ay naghahanda ng kanilang sarili para dito. Marahil marami ang nagnanais na maabot ang mga bagong pangarap at iwan ang mga nakasanayang bagay sa paglipas ng taong 2024. Ngunit ano nga ba talaga ang tunay na itinuturo sa atin ng paglipas ng bawat panahon, pagbubukas ng bagong yugto at pagpasok sa bagong kalendaryo? Alam niyo ba na sa bawat pagtahak natin sa bagong taon at pagtaas ng numero nito, kasabay din ito ang patuloy na pagkaubos ng ating oras. Bawat paghinga at pagtibok ng ating puso ay isang hakbang patungo sa pagdating ng Panginoon. Isang paalala na ang kanyang pagbabalik ay malapit na. Hindi natin alam kung anong oras ito mangyayari. At ito ay muling binigyang diin ng Apostol ng Diyos, Apostol Renato D. Carillo, sa naganap na huling Sunday Miracle Service ng taon sa main church ng Ministeryong Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. May eksena po ang tayo. Sobra ng eksena. Marami tayong kapatiran sa buong mundo. Magbibilang na naman sila. 2025 na sa isang taon. Tayo hindi tayo nagbibilang ng 2025 2026. Alam po natin na kada dumadating ang bagong taon sa kalendar ng Diyos. Ang oras natin dito paubos. Bababa na ang Lord, whether you are prepared or not, the Lord is coming! Hindi niya kayo hihintayin. At yung orasan, sabi niya sa akin, son, look at the clock. Tumatakbo siya, I'm coming any moment. At pagkatapos, ikalawang pinakita ng Lord yung orasan. Ang bilisan ng takbo. Hindi na siya dahan-dahan. At ikatatlo, hinawakan na Lord yung isang kamay ng orasan. Sinet niya na yung pagbaba niya. Now, anong gagawin niyo rito? Huwag po tayong padaya sa mga prophecy. Napakaraming prophecy kung ano-anong prophecy. The Lord is coming. Handa ka o hindi, bababa ang Lord. Sabi ko, handa ang church o hindi, bababa ang Lord. Mga minamahal, huwag lang nating ihanda ang ating sarili upang harapin ang mga hamon at pagbabago sa darating na taon. Higit sa lahat, maging handa tayo sa napakalapit na pagbabalik ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pamumuhay ng banal at malinis at sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng kanyang mga utos. Lalo na ngayong bagong taon, huwag nating kalimutan ang ating mga first fruits, isang mahalagang utos ng ating Panginoon tuwing sumasapit ang bagong taon. Kasabay nito, mag-full blast tayo sa pagliligtas ng mga kaluluwa, lalo na ngayong nagmamadali rin ang kaaway upang magnakaw at magwasak ng buhay. Kinakailangan tayong magbadaling magligtas, magpagaling at magpalaya sa anumang oras at panahon. Mas maging matatag at tapat tayo sa ating pananampalataya ngayong taon hanggang sa mga susunod na panahon, pagkat ang sino mang mananatiling tapat hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon ay siyang maliligtas. Let us live ready, rapture ready. Ito si Glyza Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lang.